to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
praise you anywhere and every promise, God. Goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Oh, praise, give you praise, give you praise in the highest praise. Give you praise, give you praise in the highest. He is worthy. Yes, He is worthy of all the praise. Give you praise, give you praise in the highest praise. Give you praise, give you praise in the highest. He is worthy. Yes, He is worthy of all the praise. Of all the praise. All together in a shout. Yes, He is worthy. Yes, He is worthy of all the praise. Hallelujah! Sige po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay linggo ng pagpapala, linggo ng pagpupuri, linggo ng pasasalamat sa Panginoon. At binabati po namin ang lahat ng mga kapatid namin, Luzon, Visayas, Mindanao, at ang mga kapatid po natin sa iba't ibang dako sa ibang bansa. Amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos sa oras na ito, sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen. At katulad po ng sinasabi ng ating pong apostol, lagi po tayong magtatanong sa Diyos. Amen. At lagi po tayong makikinig kung ano po yung sasabihin niya sa atin. Amen. Hindi lang po pakikinig, kundi pagsagawa ng ating mga napakinggan. Amen po ba mga kapatid? Purihin ng Diyos. So alam ko po, nadaanan na po natin yung ating pong team from first, second, and third Sunday. At alam po natin kung ano ang ating pong team for this Sunday. Ano nga po yun? Fight for our family. Amen? Fight for your family. Fight for our family, mga kapatid. Yan po ay binigay sa atin ng ating apostol, itong mensaheng ito, para po dahil alam po natin na tayo pong lahat na mga taga-Joshua generation, ang sabi doon, all the families on earth will be blessed through us. Amen. At ang lahat ng mga pamilya daw ay maglilingkod sa Diyos. Amen. Napakasarap po kasi kapag po ang pamilya natin ay sama-sama. Amen. Mas masarap kasi kasama mo, no, di ba? Yung pamilya natin sa paglilingkod sa Diyos, pagpupuri sa Panginoon. So ngayon pong araw na ito, ang ating pong pag-uusapan is about our home is holy ground. Amen. Ang ating pong mga tahanan, mga kapatid, ay holy ground. Amen. Ito po ay banal sa harapan ng Diyos. Amen. At hindi po natin hahayaan, katulad ng ating pong mga inaawit, na ang battle po belongs to our God. Amen? Ang hirap po kasi mga kapatid. So, mga kapatid, ang bawat pamilya sa panahon natin ngayon ay hindi pa ganoon ka-perfect, di ba? Hindi po pa tayo perfect, alam po natin yan. Hindi po perfect yung family natin. Pero po bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, amen, bilang si Kristo ay nasa sa atin, pinapaging banal, pinapaging perfect po tayo ng Diyos habang tayo po ay lumalago sa Kanya. Amen. Hindi naman po tayo dumating dito sa simbahan, dumating sa church na perfect na yung family natin, di ba? Meron mga battle, kanya-kanyang mga pamilya. Pero habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa, may pinapagawa ang Diyos sa atin sa bawat family po natin. And dinideclare po ng Diyos, dinideclare natin bilang mga tagasunod ng ating Diyos na ang ating mga tahanan is a
a holy ground. Ang ating tahanan is a holy home. Amen? So, where the demons tremble and angels rally. So, meron po labanan. Kaya kung may word na fight, kaya kung merong fight, may war. Diba? Pag sinabing may fight, may labanan. Amen? Kalaban ba natin yung pamilya natin? Hindi. Sabi doon, fight for our family. Hindi natin lalabanan yung pamilya natin. Kasi mahal natin sila. Amen? Hindi tayo magsasalita, mag-a-utter ng mga words na minsan nagagawa natin dahil minsan sa bugso ng damdamin natin, mismo ang pamilya natin, nasasaktan natin. Diba? So, hindi po yun ang ibig sabihin ng fight for our family. Ang ibig sabihin ng fight for our family, tayo po ay nasa battle para po ipaglaban ang ating pamilya. Saan? Kanino? Meron kasi tayo kaaway, di ba? Hindi natin kaaway ang isa't isa. Ang kaaway po natin ay nandyan upang i-down ang ating pong pamilya. So meron po akong babasahin dito na verse. Pero before that, yung fight for our family to serve the Lord. Kasi kaya po tayo nakikipaglaban para po sa ating pamilya ay para po maglingkod sa Diyos. Amen? Wala po tayong ibang purpose kundi ang pamilya natin ay maglingkod sa Diyos. So, in-encourage po tayo ng mga Christian na tayo po ay maging active na i-protect, i-defend ang ating pamilya from, kanino? The spiritual threats. Amen? Marami pong mga banta sa ating pamilya. So, dapat tayo ay maging mapagbantay. Amen? I-protektahan daw natin, i-defend natin ang ating family. So, sabi po sa Nehemiah chapter 4, verse 14, tingnan po natin itong verse na to. Sabi dyan, after I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons and your daughters, your wives and your homes. And also, according to Ephesians chapter 6, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So nakita po natin dito, di ba, sa verse na ito na hindi po yung kapamilya natin ang kalaban natin. Ang kalaban natin, ano daw dyan? Against the rulers and against the authorities, against the powers of this dark world. Amen? Kaya pagka nasa spiritual warfare po tayo ng pamilya, dapat maging sensitive na tayo kapag may nangyayaring negative sa ating family. Amen? Maging sensitive tayo sa mga reaction, di ba? Ng ating mga kapamilya. Ano na ba ang kumikilos dito sa loob ng tahanan? Amen? Kasi merong powers of this dark world na gustong pumasok sa ating pamilya. Amen? Minsan nadadali talaga tayo. Minsan, nabibigla tayo, nako, nakapag-compromise tayo, o nako, nagalit ako, o kumbaga, hindi natin alam kung paano tayo kikilos. Hindi natin alam paano tayo lalaban. Salita lang tayo ng let's fight for our family. Ano ba dapat natin gawin? How to fight. Amen? So, ito pong ating pong key themes na ito, nag-i-include po ito ng intercessory prayer. Amen? Yung building a godly home environment. Kailangan, ganun daw, di ba? So, naiisip na ba po natin, ano po yung nangyayari sa loob ng tahanan? Meron po bang godly environment? Yan. And standing firm in faith. Ito po ang pinakamatindi. Dapat mag-stand tayo in faith against enemies' attempts to divide and destroy our family.
Kasi ang demonyo po, gusto po talaga niya na tayo po ay i-divide. Gusto po ng demonyo na tayo po ay i-destroy. Yun lang naman po ang gawain ng demonyo at doon po siya specialty. Amen? Specialty ng demonyo ang mag-divide, mag-destroy. So, mga kapatid, ine-emphasize ng God's promise na kapag po we fight for our families that are committed to serving Him. Kaya po natin pinaglalaban ng ating pamilya, gusto po natin mag-serve sa Lord. Amen? Walang maiwan. Amen? Sa paglilingkod sa Diyos. So, tingnan po natin ang Joshua chapter 24, verse 15b, na lagi po natin binabanggit bago tayo magsimula ng gawain natin. Sabi dyan sa Tagalog, ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Ito po ay isang deklarasyon ng isang mandirigmang ama. Amen? Ito pong Joshua ay isa po itong Joshua 24:15, declaration po ito ng isang mandirigmang ama. Nasa harap ng makasalanang kultura, tumindig si Joshua para sa kanyang pamilya na maglilingkod sa Diyos. Amen? No matter what, maglilingkod ang pamilya ko sa Diyos. Hindi lang po ito pang-deklarasyon sa social media, hindi po ito pang-deklarasyon lang sa social media. Ito po ay paninindigan. Amen? Paninindigan, dedikasyon, espiritual, disiplinang espiritual sa bawat isa sa atin. Amen? So, sa ating pong panahon, ang pamilya, ang front line ng digmaan. Amen? Alam po ba natin yon? Ng bawat pamilya natin, ito po yung front line ng digmaan. So, dito kailangan ipaglaban ang kabanalan natin. Amen? So, sabi po dyan, direction na lang po ang ating mga PowerPoint. Sabi dyan, family is important to God. The very first institution established by God at the creation of man. Diba mga kapatid, ito po ang unang-unang institusyon na in-establish ng Diyos, ang pamilya. Nung kinreate niya ang tao, ito po ang napaka-importante sa Diyos, ang family. Ganon din naman itong si Satan. Ang primary goal naman ni Satan ay to divide, to conquer, and destroy homes. Amen? Ito po ang target ni Satanas. Amen? Every family is the target of Satan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Amen? Kasi nga, sabi ko kanina, ang specialty ni Satanas is to break every family. Yan po ang kanyang specialty sa John 10:10. Na siya ay dumating para mag-destroy, mag-kill, amen, at magnakaw sa ating pamilya. So, ang specialty naman ng Diyos, amen, ang specialty ng Diyos ay mag-heal, magpagaling, at mag-unite ng family. Yan po ang Diyos natin. So, minsan tayo, mga kapatid, sa loob ng tahanan, minsan nakikikampi tayo doon sa kalaban. Amen? Gusto natin ma-destroy. Gusto natin masaktan yung ating pamilya. Gusto natin, kumbaga, nagagamit ng kaaway, minsan, ang miyembro ng pamilya para magwatak-watak, para magkasira-sira, o baka magkaaway-away. Yun po yung specialty ni Satanas. Amen? So, hindi po exempted ako, hindi po kayo exempted, lahat po tayo dito ay ini-specialize ng kaaway. Pero, alam naman po natin, sabi sa awitin, amen, na panalo na tayo kasi the battle is the Lord's. Amen? Nasa atin si Lord. Amen? And we know, tuturuan tayo ng Diyos paano tayo lumaban. Sabi dito, guguluhin niya ang spiritual family to destroy church home. Amen?
Sapagkat sometimes ang target niyan, mga parents, father, mother. So, kailangan natin na may gawin. Amen? Kailangan natin ipaglaban ang ating pong pamilya. So, how we do that? Una-una, ito po yung una natin gagawin. Apply the blood of Jesus. Minsan nakakalimutan natin yun. Apply the blood of Jesus over every member of the family. That is very powerful. Powerful than our words na sometimes na tayo ay ginagamit natin yung sarili nating lakas. Amen? Ginagamit natin yung oportunidad na bilang tayo ay Kristiyano o tayo ay magulang. Minsan nagagamit natin yung lakas lang natin, hindi yung kapangyarihan na galing sa Diyos at sa Espiritu. Kapag tayo po daw nag-move sa flow ng Holy Spirit, amen, at tayo po applyin natin ang blood ni Jesus over our members of the family, amen, so dapat isa-isahin talaga natin, amen, ang ating pong miyembro ng pamilya. Di ba sabi natin makapangyarihan ang blood ni Jesus? Amen? Pag-aralan po natin kung ano po yung kapangyarihan ng blood ni Jesus sa buhay natin, the power of the blood of Jesus. So, dapat ina-apply natin yan sa ating tatay, sa ating nanay, sa mga anak. I-apply po natin by the blood of Jesus. Amen? We pray over the member of the family. Amen? Kasi ang hirap pong lumaban dito sa mundo. Amen? Lalo sa panahon ng generation ngayon, napakahirap pong lumaban ng physical. Mahirap pong lumaban ng verbal na pagsasalita. Hindi mo mapasunod, di ba? So let's apply the blood of Jesus over our family, every members of the family. Amen? So sabi dito sa Nehemiah, chapter 4, verse 20, wherever you hear the sound of the trumpet, join us there. Our God will fight for us. Amen? Kung tayo nasa tama, mga magulang, tayo na mga anak, nasa tama tayo, ipaglalaban tayo ng Diyos. Amen? Ma-stress tayo kapag hindi natin alam kung sino yung kakampi natin. Ang kakampi natin ang Diyos. He will fight for us. We will be stressed kapag tayo po ang lumaban mag-isa. Amen? Ka-anxiety tayo, mag-depress tayo dahil alam naman natin ang situation ngayon ng mundong ito. Pero sa panahon ngayon, mga kapatid, ang tahanan, ang battlefield. Amen? Ang battlefield. Hindi na lang ito simpleng problema sa pera o sa oras. Mga kapatid, ito po ay spiritual war. Amen? So, sa bawat mga pintuan, ito'y pinto ng tukso. Amen? Tandaan natin, marami pong tukso dito sa mundong ito. Amen? Grabe po ang tukso, kaliwat kanan, nasa kamay na natin minsan ang tukso, di ba? Isang scroll mo lang dyan, may papasok na tukso, amen? So dapat daw ay tandaan natin na meron po tayong spiritual war. So sa bawat screen, gate ng kalaban. Ano ba mga screen ang nakikita natin? So yan po yung gate ng kalaban para makapasok tayo doon sa screen na yun. Ano ba mga screen yan? Screen ba yan ng problema? Screen ba yan ng television? Screen ba yan ng cellphone? Amen? Ng iPad or everything na ino-offer ng kaaway sa atin. So alam niyo mga kapatid, it is not easy to hold the family together. It is not easy. Hindi po ito madali. Amen? Marami pong spirit na gustong sirain, pasukin ang ating mga anak, ang buong pamilya. So, marami din po sa panahon natin ngayon, grabe po ang spirit, ang suicidal spirit, lalo po sa mga teenager. Amen? So, marami pong nagaganap na ganyan. Mga rebellious spirit at hindi po natin to namamalayan. Dahil hindi aware sa spiritual warfare, especially sa ating pong mga teenager.
Kasi hindi natin alam o hindi alam kung ano po ba ang spiritual warfare. Amen? So, ang maganda dito, mga kapatid, kahit hindi tayo ganon eksperto dito, tuturuan tayo ng Diyos at ilalaban tayo ng Diyos. Amen? Hindi tayo dapat daw mag-give up. Walang imposible kung tayo po ay lalaban, kung ilalaban natin ang pamilya natin. Amen? So, hindi tayo magiging victorious kung tayo ay stop. Napapagod na ako. Pagod na ako. Pag sinabi natin napapagod tayo, gusto mo nang tumigil sa labanang ito. Amen? Hindi po tayo victorious. Amen? Hindi po tayo magiging victorious. Sino lang po yung nagiging victorious? Yung nagpapatuloy sa laban. Amen? Kapag huminto ka na, napagod ka na, ayaw mo na manalangin, ayaw mo nang ipaglaban ang ating pamilya, doon po tayo nagiging talunan. Amen? So, fight for our husband, for our wife, our son, daughters, at sa mga mahal po natin sa buhay. Anong laban? Not physically. Hindi sa mga verbal nating mga pakikipaglaban. Hindi is physical. Not by strength, but by prayer and by the Spirit of God. Minsan hindi natin makuha sa laban ng pisikal. Natin makuha sa laban ng malakas ang boses. So, anong gagamitin natin? Amen? Ang gusto ng Lord, lumaban tayo in the Spirit. Amen? Lumaban tayo in prayer and in Spirit. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, may good news po. So, when Jesus is in the home, kapag po si Jesus ay nasa loob ng ating tahanan, Satan loses his ground. Amen? So, talo. Wala nang lugar si Satanas sa ating tahanan kung si Jesus mismo ang nananahan sa loob ng ating tahanan. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, kailangan may gawin po tayo. Amen? So, ang mensaheng ito mga kapatid, tandaan po natin, ang pamilya natin ay hindi playground ng demonyo. Amen? Hindi po playground ng demonyo ang bahay natin, ang ating tahanan. Kundi ito po ay holy ground ng Diyos. Amen? Holy ground ng Diyos ang bawat tahanan natin. Huwag po natin i-declare. Kaya po maraming bata ang sabi, alam mo, may naglalarong bata, di ba sabi? Ayoko doon sa bahay namin. Amen. Sabi ng nanay ko, impyerno daw yung bahay namin. At si Satanas daw po yung tatay namin. Amen. So, hindi po tayo ganun. Amen. So, dapat lumaki ang mga anak natin na hindi nakikitaan sa atin. Lalo na yung mga bata pa lang na nagsisimula pa lang sila sa kanila pong pag-iisip. Mga kapatid, dapat makita sa atin atmosphere of worship, atmosphere of prayer, atmosphere na yung mga nagpapatugtog ng worship song. Amen. Punuin natin yung bahay natin ng pagpupuri sa Diyos. Amen. At walang nagmumura, walang naglilika ng hindi nagagayahin nila na masamang salita. Amen. Dahil holy ground ng Diyos ang ating mga tahanan. So how we can win the battle for our family? Ito na po. Paano po tayo mananalo? Amen? Sa battle na ito ng ating pamilya. Una, number 1, lumaban na may pag-ibig. Amen? Fight with love. Amen? Diba? Wala namang makakatalo sa pag-ibig kahit anong sabihin natin, diba? Pag-ibig ang ginamit natin habang tayo nakikipaglaban para sa ating pamilya. Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 7, sabi dyan, it bears all things, believes all things, hope all things, endure all things. It always protects, always trusts, always hope. So, fight with love. Ang ibig pong sabihin nito, nakita niyo po yung word na endures all things.
Pag sinabing endures all things, talagang, you must live by faith, not by sight, mga kapatid. Ano man yung nakikita nating negative, ano man yung nakikita nating mawawalan ka ng pananampalataya, ano na ba, masisave ba yung anak ko? O ano ba mangyayari? Ganito na ang nangyayari sa kanya. So, kapag nakita natin yung negative, tapos doon tayo nakatingin, yun na yung pananampalataya natin, dapat po daw, we must live by faith, not by sight. Kasi may gagawin ng Diyos. Meron pa tayong magagawa kahit negative pa yung nangyayari sa atin. Amen? Whatever yung nakikita natin sa family, negative man yan, we must endure by faith. Ibig sabihin nun, love is the cornerstone. Amen? Love is the cornerstone for building a strong, godly family. Amen? Or godly home. So, dapat daw ang maging haligi ng ating pong pagbibuild ng strong, godly home ay pag-ibig. Yun daw po, wala pong makakatalo kasi sa pag-ibig eh. Amen? Amen? Wala makakatalo sa pag-ibig. Kaya, yun daw po dapat na maging pundasyon natin. Maging cornerstone yun, maging haligi ng ating pong pag-build ng ating home, ng ating godly home. So, una yon, amen? Yun po yung unang gagawin po natin para mag-win ng battle for our family. Una daw ay pag-ibig, hindi galit. Hindi po masasalba o magiging godly home ang ating tahanan kung ang galit ang mamumutawi. Amen? Talo kapag galit. Pero pag-ibig, panalo na. Amen? Sapagkat wala daw tatalo sa pag-ibig. Yan po ang nakalagay sa salita ng Diyos. Amen? Kung ang pag-ibig ang naging cornerstone, ang haligi ng ating pagbibuild ng ating tahanan. Amen? Magmula sa magulang hanggang sa mga anak. Amen? Kasi hindi po natin makukuha yung respect kung wala tayong pag-ibig. Hindi po natin makukuha yung pag-ibig ng ating kapwa pamilya kung wala kang pag-ibig. Amen? So, yun po ang tunay na cornerstone. Amen? Cornerstone o haligi for building a strong, godly home. So, number 2, ang number 2 naman na gagawin natin to win the battle for our family is, eto yan, lagyan ng arko. Build an ark. Ano po ba ang symbolize ng ark? Ano po ang symbolism ng arko? Si Noah, bakit po itinayo ni Noah ang arko? To save his family and to those who will believe him. So ano pong ibig sabihin ng arko? Kaligtasan, salvation. Amen? Dapat daw lagyan natin ng arko o mag-build po tayo ng ark to be safe and have salvation. Yan pong ibig sabihin ng ark, to be safe and have salvation. So ano pong ibig sabihin? Ano pong gagawin natin? Ilaban natin ang kaligtasan ng ating pamilya. Meron pa bang hindi ligtas sa loob ng family? So ilaban natin ang kaligtasan ng mga kapatid natin, amen, ng nanay natin, ng tatay natin na hindi pa nagkakaroon ng tunay na kaligtasan. So dadalhin po natin sila sa arko, amen, yung kaligtasan na nanggagaling sa Diyos. Amen. Di ba ang kaligtasan, we are saved by grace. So kanino tayo hihingi ng grasya? Amen? So lagi natin hihingin yan sa Diyos. Amen? Na yung miyembro ng pamilya natin na hindi pa ligtas, na hindi pa nakakapasok sa ark, sa kaligtasan, ay madala po natin, maihingi natin sa Diyos. Amen? Kaya diba, meron minsan tayo na prayer of 3 na hindi pa born again. So kung yung pamilya mo nahandun, meron pang pamilya natin, miyembro ng pamilya natin na hindi pa naliligtas. So, ang gagawin natin, i-intercede natin yan sa Diyos dahil ang Diyos lang naman nagbibigay ng kaligtasan.
lamang ang nagbibigay ng salvation. So, kailangan madala po natin ang miyembro ng pamilya natin. Huwag natin susukuan, ano man yan, na relihiyon man siya. Amen. Huwag natin susukuan sa panalangin na bigyan siya ng kaligtasan ng Diyos. Amen. Wala pong imposible. Amen. Sa Panginoon. Kapag pumasok ang grasya ng Diyos. Amen. Kahit ilang taon mo pa yung pinapanalangin, kahit na ilang taon mo pang gustong maligtas yan, amen, maghintay ka, may gagawin ang Diyos. Amen. So, kala mo, sa tingin mo, wala nang pag-asa. Hindi na kayang maligtas. Talamak na, rebelde na. But, build an ark. Amen. Mag-build daw tayo ng ark sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Amen. Our home must be a sanctuary of faith. Dapat daw yung mga tahanan natin, malakas ang pananampalataya, maliligtas ang lahat, di ba? Sabi sa Bible, kapag isa lang may naligtas sa isang pamilya, pagkatiwalaan po natin yung promise ng Lord na maliligtas ang buong family. Amen? Hallelujah! Tuwing ng Panginoon. So dapat daw, our home must be a sanctuary of faith. Our home must be a home of hope. Yung pag-asa. Kailangan lagi tayo may pag-asa. Our home must be a sanctuary of worship. Our home must be a sanctuary of healing. Yan ba ang nangyayari sa ating loob ng tahanan? Nagiging sanctuary ba ito ng healing? Amen. Yung mga words ba na lumalabas sa atin is healing? Ang lumalabas ba sa mga words natin ay pag-asa? Ang lumalabas ba sa ating mga bibig ay pananampalataya at deliverance? So, kailangan mag-build talaga tayo ng ark. Amen? So tayo dyan, guilty po tayo. Amen? Maaring ba tayo na hindi po natin ito nagagawa na mag-build ng ark sa ating tahanan? Dapat mga words na lumalabas sa atin is the words of healing, deliverance, amen, hope and faith, amen, worship. So, medyo nakakapag-isip na po ba tayo sa loob ng tahanan natin, Lord, ganito po ba? Nakakapag-build po ba kami ng ark? Amen? So, hindi po ako exempted. Hindi exempted yung mga pastor. Amen? Hindi exempted yung mga spiritual leader. Lahat po tayo nasa battle. Amen? Lahat po tayo nasa battle. Huwag mong tapusin ang buhay na sasabihin mo, tapos na ako. Ayoko na. Hindi pa tayo, laban pa eh. May laban pa, may battle pa mga kapatid. Amen? So dapat daw, ito po yung pinaka gusto ng Diyos, magkaroon ng worship atmosphere ang ating tahanan. Punuin po natin ang worship atmosphere. Hindi po chismisan atmosphere. Amen? Praise God. Yan ba? Minsan may topic, uy, si ganito, yung kapitbahay natin, ganyan. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Lord, mapapurihan, mag-glorify ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating mga tahanan. Amen? Huwag po tayong pagmumulan ng away. Huwag po tayong pagmumulan ng mga sabi-sabi. Amen? Huwag tayong pagmumulan ng galit. Kundi magkaroon daw ng worship atmosphere ang ating tahanan. Build an ark. Amen? So number 3, so ano yung una? Fight with love. Amen? Build an ark. Ano yung build an ark? It is salvation. Amen? Kaligtasan. Yan ang uunahin natin. So bago tayo, pagkatapos natin mag-build ng ark, lagyan daw natin ng altar. Build an altar. Amen? What is the meaning of an altar na i-build natin sa ating mga tahanan? Ito po yung presence of the Lord. Amen? Kung sa simbahan, ini-invite natin ang presence ng Lord, di ba? Every time
sa pasimula pa lang ng prayer, i-invite natin ang Holy Spirit, ang presence ng Diyos sa loob ng ating simbahan para mag-manifest ang Espiritu ng Diyos. Ganun din daw sa tahanan po natin. Sa tahanan po natin, hindi lang yung nanay ang nagbibuild ng presence ng Lord. Hindi siya yung umaga pa lang, siya na yung nananalangin, dapat pala sabay-sabay tayo. Amen? Lahat sama-sama na mag-build ng altar. Amen? Purihin ng Panginoon. Sino yung mga nag-uumpisa ng morning prayer? Pinakamadami, nanay. Hindi po dapat gano'n. Dapat lahat tayo sa loob ng family ay may morning prayer, may sama-samang panalangin. Yun po yung gusto ng Panginoon. So yun po yung gagawin natin. Amen? We must build an altar, the presence of the Lord. Kaya nagkakaroon ng sigalot, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, merong mga sali-saliwa ang kaisipan, di ba? Di ba may ganon? Itong isa, yung isa ganito. Wala kasi yung presence ng Lord sa loob ng tahanan. Dapat ma-build daw natin ang altar. Amen? Amen? Nakaka-relate po ba ang lahat? Amen? Purihin ng Panginoon. So, hindi pa po tayo perfect na family. Wala pa pong perfect na family. Kahit sabihin mo pa, ikaw ay apostle, ikaw ay pastor, ikaw ay bishop, wala pa pong perfect family. Ginagawa kung sa individual, walang perfect na individual. Pero sa pamilya, wala pa rin tayong perfect family. Pero ang gusto ng Lord, mangyari yan sa atin. Amen? Gusto niya lahat ng mga Kristiyano, pamilya Kristiyano, hindi i-destroy ng kaaway. Amen? Hindi ikikil ng kaaway, kundi ipe-preserve ng Diyos. So, yan po yung aim ng Panginoon sa atin, sa bawat pamilya. Amen? Na tayo po ay ma-preserve, tayo po ay maging perfect family. Amen ba? Amen. So, ang pamilya natin, hindi lang para sa pagkain, hindi lang for food, kundi para sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen? Hindi lang po tayo nagsasama-sama para kumain. Amen? Nagsama-sama, nagkakaroon ng bonding pagka may kainan lang ba? Hindi po ganon. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng altar, ng presensya ng Diyos sa loob ng tahanan. Amen? So, tingnan po natin yung Deuteronomy chapter 6, verse 67. So, sa MBB version, sabi dito, ang mga utos na ito ay ipatupad ninyo sa inyong mga anak, itanim ninyo ito sa kanilang isipan. So, hindi lang po pala dapat may altar sa church, kundi may altar sa tahanan. So, ituturo natin ang salita ng Diyos sa ating pamilya, sa ating mga anak. Amen? Sa lamesa man yan, sa kwarto man yan, bago matulog. Minsan, bago nga kumain, nakakalimutan natin manalangin, di ba? Basta kakain na lang tayo, no? Talagang grab na. So, ituro pala natin sa ating pamilya, amen, ang salita ng Diyos. So, mga kapatid, ang tahanan, ang unang simbahan. Ang tahanan po, ang unang simbahan. Amen? Kapag wala si Lord sa buhay natin, baliwala ang lahat ng ating accomplishment. Tandaan mo, marami kang pera, punong-puno ka ng accomplishment, matalino ka, amen? Marami kang material na bagay, mga secular na socialites ka. Lahat ng yan, baliwala kung wala si Lord sa iyo. Amen? Lahat yan, baliwala. Basahan sa harap ng Diyos yung ating po mga accomplishment, lahat ng pera, hindi po masama yan. Pero kung wala ka sa Panginoon, baliwala po yan lahat. Amen? So, importante sa bahay, sa church,
ang altar, ang presence ng Panginoon. Amen. So, umaga pa lang, hingin na po natin, amen, as a family, hingin na po natin ang presence ng God. Katulad ni Abraham, mga kapatid, si Abraham bago po siya, kahit saan po siya magpunta, si Abraham, nagtatayo siya ng altar. Hindi lang siya leader sa labas, kundi worshiper siya sa loob ng kanilang bahay. So si Abraham, naging leader siya, worshiper siya sa loob ng kanilang tahanan. Kaya po siya, lagi po siyang, kahit saan sila makapunta, makarating, nagtatayo siya ng altar. Ibig sabihin, lagi niyang pinapapasok. Si Abraham, pinapapasok niya ang presence ng Lord sa loob ng tahanan. So, ang bawat altar ay simbolo ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? At pang-guide sa pamilya. Amen? Kaya, dapat pala, no, yung mga tatay, amen, sila po yung nagdadala ng worship atmosphere sa loob ng tahanan. Amen. Amen, mga tatay, kayo po yung nagdadala ng worship sa loob ng tahanan. Na hindi po kung ano-ano yung ating po mga pinapanood. Sa umaga pa lang, amen, sa umaga pa lang, walang worship, kundi ibang bagay ang nauuna natin. Amen. Kami naman ang mga nanay. Amen ako, nanay ako. Hindi ako pastora, nanay. Doon sa loob ng tahanan, di ba? Kami naman ay magdadala din dapat ng worship atmosphere sa loob ng tahanan. Hindi nagtatatalak sa ang atmosphere natin. Amen ba? Hindi yung sa umaga pa lang, worship talak na sa mga gising na kayo dyan. Meron tayo, di ba? Ang bilis natin, mga nanay, ang bilis. Wala pa yung worship atmosphere. May atmosphere na ng, malakas na pagsasalita. Amen. Amen. Ano na yan? Ano na, di ba? Ganun po tayo. Pero, kung matututunan lang natin, yung ginawa ni Abraham, na siya po, bawat lugar na pinupuntahan nila, nagtatayo siya ng altar. Amen? Ibig sabihin po nun, itong altar na tinatayo ni Abraham ay simbolo ng pagtitiwala sa Diyos at pang-guide sa pamilya. So ano pong lesson ang nakuha natin kay Abraham? Si Abraham ay nagtayo ng altar bago maging ama ng mga bansa. Amen? Tayo rin magtayo ng altar ng panalangin sa tahanan bago ito sirain ng kaaway. Amen? So, mauna na tayo. Mauna na magtayo ng altar. Amen? So, bago pa maging ama si Abraham, nagtayo na po siya ng altar. Amen? Ng panalangin sa tahanan. So, ang lesson po natin, hindi kailangan na mamahaling altar. Ang kailangan po natin na tunay na presensya ng Diyos sa bawat tahanan natin. Amen? Amen. Palakpakan naman natin si Lord. So, the family altar is the greatest single influence in the life of the child. Amen? So, yung family altar is the greatest single influence in the life of the child. So, ang family altar po, mga kapatid, ang taniman ng pananalig. Amen? Kaya nga po yung aking pong apo, amen, pinicturean ko siya kasi yung picture na ginawa ko sa kanya, kasi nga gusto ko matuto siya sana mag-worship habang bata pa, no? So, pinataas ko yung kamay niya. Pinataas ko siya, kinataas ang kamay, worship. Aba, tinaas yung tuwa ko, tinaas ang kamay, kinikiling na. Ayun, pinicturean ko. Siya na siya yung screen ng aking cellphone. Amen. Na gusto ko yung sa ang prayer ko, yung apo ko, amen, matuto siya na mag-worship sa Panginoon, bata pa lang. Amen. So sa atin, yung mga murang edad na kasi susundan nila at dadalhin ko din siya dito sa loob ng simbahan para presence ng Lord ay makuha din niya. Amen. Amen. Praise. So pinagpaalam ko na po yun. Amen. So praise God. Sabi dito, victory at home begins in surrender to God. Kung hindi po tayo
may pagkukulang, may pagkakamali, bilang magulang, bilang anak. Amen? Walang victory sa bahay kung di tayo magpapakumbaba. So dapat i-search natin yung ating spirit. Makipag-usap talaga tayo sa Diyos. Walang gadget, walang cellphone. Makipag-usap muna tayo sa Panginoon. Amen? Pag-usapan niyo ng Panginoon, mag-surrender muna tayo, mas tayo unang magpakumbaba sa Panginoon. At kikilos ang Diyos, magkakaroon ng victory sa loob ng tahanan. Amen po ba? Amen? Amen? Hallelujah! Purihin ng Lord. So, akala kasi ng iba, kailangan ng lakas para manalo. Kailangan ng malakas ang boses para manalo ako dito. Hindi po ganon. Amen? Hindi daw po ganon. Amen? Sometimes ganon yung nangyayari sa atin, di ba? Palakasan ng bibig. Amen? Para manalo. Hindi po pala. Pero sa kaharian ng Diyos, kapag ikaw ay lumuhod, doon ka nananalo. Amen? Amen? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, victory at home begins in surrender to God. So mga kapatid, wala pong tatalo sa paghahambol natin, pagsusurrender natin sa Diyos. Makikita na lang natin kumikilos na si Lord. Amen? Purihin ng Panginoon. So number 4, so nakakaapat na po tayo. How to win? Protect the gate, not just the gadget. Protect the gate, not just the gadget. Amen? Ano pong ibig sabihin ito? Mas dapat nating bantayan ang puso ng ating anak, ng ating pamilya, maliban sa cellphone. Kasi minsan, oo, chine-check natin ang cellphone, pero nakapasok na pala. Amen? Meron na palang mali sa puso at sa isip. Amen? So, ang isip at ang puso, ang front door ng spiritual na buhay. So, pag hindi natin binantayan, makakapasok na po ang lason ng mundo. So ito po ang ating kaisipan. Katulad po ni Eli, yung priest, hindi niya po nabantayan, nag-discipline yung anak niya. Siya ay naging immoral sa templo. Ang resulta, nawala ng kaban ng Diyos ang Israel. So ano po ang lesson dito, mga kapatid? Hindi sapat na nasa church lang ang pamilya natin. Hindi po ito guaranteed. Amen? Kailangan ay meron po tayong ginagawa sa loob ng tahanan. Amen? Ang pagpapabaya minsan ay yun ang nagiging pinto ng kapahamakan. Amen? So, yun po mga kapatid. So, ang lesson po natin, bantayan natin ang screen, pero mas bantayan natin yung soul. Paano natin gagawin to? Sinabi na natin una kanina, fight with love. Not fight with anger. Not fight with physical power. Amen. But by the Spirit of the Lord. Amen. So, children are great imitators. So, give them something great to imitate. Sabi diyan, kung hindi natin magagabayan sila, ating mga anak, yung pamilya natin. So, gagabayan yan ng TikTok, gagabayan yan ng YouTube, gagabayan yan ng mga barkada. Amen ba? So, kailangan puno din tayo ng salita ng Diyos, puno tayo ng worship atmosphere sa loob ng tahanan, puno tayo ng presence ng Lord sa tahanan natin. So, to save the children, we must first lost our pride. Amen. So, minsan, bababa din tayo bilang magulang, bilang tatay, nanay, hindi laging galit ang sagot. Hindi po yun makukuha yung galit na sagot. Kundi, minsan, sa pagpapakumbaba ay pinakamaapoy na disiplina. Yung pinakamaapoy daw na disiplina ay yung humble, yung pagpapakumbaba natin, bawat isa. Amen? So, number 5, the last one. Sabi dyan, declare, the house is God's fortress. Amen? So, dapat daw lagi natin dinideclare ang ating tahanan ay house is
is God's fortress. Amen. Kuta ng Diyos ang ating mga tahanan, hindi kuta ng kaaway. Amen. So hindi po ito, ang ating po mga tahanan bilang mga Christian is hindi ordinaryong bahay. Hindi ordinaryong tahanan. Ito po ay frontline ng langit. Amen? Ang ating po palang mga tahanan ay frontline ng langit. Kapag po ang pamilya natin nakatago sa presensya ng Diyos, amen? Walang peste. Ano ba yung mga peste? Diba? Kapag po may presence ni Lord, wala daw peste. Ano bang klase mga peste yan? Amen? Diba? Walang mga sumpa na papasok sa loob ng tahanan. At walang mga espiritual na patibong ang makakalusot sa bahay po natin, sa tahanan natin. Kapag po ang pamilya nakatago sa presence ng Lord. So kaya lagi po natin i-declare, i-apply ang blood ni Jesus sa loob ng tahanan. Amen? Punuin natin ang mga salita ng Diyos, yung mga, meron nga daw pong isang tao, si Mang Tonyo. Sabi ng mga tao, ang OA naman niyang si Mang Tonyo, ang OA daw. Bakit ka naging OA si Mang Tonyo? Kasi lagi siyang naglalagay doon ng mga verse sa bawat pinto ng kanyang bahay, may verse. Pagpasok mo sa loob ng bahay nila, nakikita puro verse. Amen? Sabi daw ng mga kapitbahay, ang OA naman na ni Mang Tonyo, puro verse na lang nilagay sa kanyang pintuan, bintana, kitchen. Amen. Pero mga kapatid, nakaramdam ang buong kalsada, may pangyayaring nangyari sa buong kalsada ni Mang Tonyo. Isa lang bahay ang hindi tinamaan, yung kay Mang Tonyo. Amen? Purihin ang Panginoon dahil sa mga verse na yan. Amen? Katulad din niya noon, di ba? Yung mga doorposts, nilagyan ng mga blood. Amen? At hindi tinamaan ng kamatayan, ng spirit of death, yung mga bahay ng mga Israelita. Ganun din po sa atin mga kapatid. Punuin po natin ng altar. Amen? Yung ating tahanan, punuin natin ng worship atmosphere, punuin natin ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Amen? So kapag ginawa po natin tahanan, ang presensya ng Diyos, ang bahay natin, maging ang mga patay na pangarap ay nabubuhay. Amen? May mga pangarap ba ang pamilya? Amen? Kapag po ang presence ni Lord nasa tahanan natin. Amen? Yung mga naging patay na pangarap ay nabubuhay. Amen? Purihin ng Panginoon. Hallelujah. So, ang declaration natin sa ating mga tahanan, sabi dyan, ay declaration doon sa langit. Amen. Kung ano yung dinideclare mo sa tahanan mo, yun din ang dinideclare doon sa langit. Amen? So, pag sinabi natin, this is God's house, may anghel na nagbabantay sa ating mga tahanan. Amen? Kapag dineclare natin na this is God's house, ganun din yung dinideclare doon sa langit. Ang bahay mo ay tahanan ng Diyos. Amen? So, sabi dyan, your home should be a hospital for the hurting and a lighthouse for the lost. By Rick Warren. So, hindi dapat puro sermon, dapat may pagmamahal. Amen. Dapat hospital ang bahay natin. Amen. Na kapag may hurt, nagagamot. Amen. Kapag ang bahay natin puno ng awa, ng habag, amen, ay yung atmosphere, amen, ay maganda, amen, at hindi gate ng pure galit. So, the weakest place becomes the strongest when God lives there. Amen. Kahit simple lang ang bahay natin, simple lang ang tahanan natin, kapag may Espiritu Santo, mga kapatid, mas matibay pa sa palasyo. Amen. Parang palasyo ng bahay. Kapag ang bahay natin, pinananahanan ng Espiritu Santo. Amen. Kahit simpleng bahay lang yan,
magiging parang palasyo kung puno ng Espiritu ng Diyos. Amen? So yun po mga kapatid. So sa oras na ito, ano po ang conclusion ng ating pong pinag-uusapan? Hindi mo kailangan na maging pastor para ituring na banal ang bahay natin. Amen? Hindi mo kailangan ng choir para mapuno ito ng pagsamba. Kailangan lang natin ang puso bukas, panalangin na totoo, at pananampalatayang buhay. Amen? Kung kulang ka sa panalangin, magtaka ka. Amen? Kung di ka na nananalangin, di na tayo nananalangin sa tahanan natin, magtataka ka pa kung bakit may mga sitwasyon sa loob ng tahanan na hindi natin masolve. Amen? So sa pamilya mo, may labanan, pero sa presensya ng Diyos, panalo na tayo. Amen? Huwag tayong mag-stop. May problema ngayon. Ay, ayoko na. Ayoko na nga ito magpastor. Ayoko na nga, umaten. Ayoko na nga lumaban. Parang wala na akong pag-asa sa anak ko, wala na akong pag-asa sa asawa ko, wala na akong pag-asa sa pamilya. Tapos na yung laban. Talo ka na. Amen? Ang gusto ng Diyos, panalangin na totoo at pananampalatayang buhay. Amen ba? At ang pamilya mo, ang pamilya natin may labanan. So, pero, sa presensya ng Diyos, panalo na tayo. Amen? Ang bahay natin ay hindi ordinaryo. Ito po ay holy ground. Amen? Ito po ay holy ground. At always po natin i-apply. Ano pong pinag-usapan natin kanina? Lagi natin i-apply ang blood ni Jesus over every members of our family. Amen? Bawat lalabas ng mga anak natin o lalabas nating asawa papunta sa malayong lugar o papasok sa trabaho, Lord, apply the blood of Jesus upon him. Amen? Lagi natin na binibigay para iwas na sa sakuna, iwas sa lahat ng kapahamakan, i-apply po natin ang blood ni Jesus. Amen po ba? Amen mga kapatid. So tayo pong lahat ay tumayo at magkakaroon po tayo ng pagdideclare ng ating resolution for this day para po sa ating gawain na ito. Amen. Sa ating pong pinag-usapan mga kapatid. Sabay-sabay po nating i-declare ang ating pong resolution sa araw na ito. Amen. Sabihin po natin, pagtatayo ko ng altar. Number 1. 1, 2, 3. Pagtatayo ko ng altar ng panalangin sa bahay. Maglalaan ako ng oras araw-araw upang manalangin kasama ang aking pamilya. Number 2. Babantayan ko ang espiritual na kalagayan ng aking pamilya. Hindi lang ako magbibigay ng pagkain sa mesa, kundi pagkain ng kaluluwa, salita ng Diyos. Number 3, i-declare ko na ang aking tahanan ay pag-aari ng Diyos. Kahit anong laban sa labas, sa loob ng tahanan, si Kristo ang hari. Good morning everyone. Good morning po sa lahat ng ating mga leaders, ina-apostles, sa mga execom, at ganoon din po sa ating mga Joshua Gen family na nasa online, especially sa ating mga VIP. Gusto ko lang po i-share itong Deuteronomy 16:16, no? Sabi nga dito ay sabi dito, 3 times a year all you men must appear before the Lord your God at the place he will choose, the feast of unleavened bread, the feast of weeks, and the feast of tabernacle. No one should appear before the Lord empty-handed. No. Each of you must bring a gift in a proportion the way the Lord your God has blessed you. Amen. So ito pong Deuteronomy 16:16 po na to, talagang siguro 8 years ago napakinggan ko sa isang pastor to, kay Pastor Larry. Pastor Larry Huge. Talagang simula nung in-apply po namin to, ginawa po namin ni na pastora, ni mga bata, talagang iba po yung blessing ng first fruit na to, no? Yung 3 times a year na to, no? Kumbaga, kung
papansinin mo, feast to ng Lord eh. Kaya I suggest, no, brethren, talagang ibang klase ito, no, na magbigay tayo sa Panginoon, na sacrificial giving, especially, sabi nga eh, God loves a cheerful giver. So talagang pag nagbibigay ka dito, lalo na sa diskusyon na to, talagang may blessing, no. Alala ko nga, ngayon, recently nga, na-promote nga yung aking son-in-law, no, si Andrew, ganun din si Achi, no, na napadala rin recently, napadala na naman sa abroad, no, ng company nila na Nike. At ganun din si Isaiah, no, na-promote din siya, no. So ganun din si Pastora, no. Grabe, ibang klase talaga. Kaya nga sabi ko nga, brethren, itong Deuteronomy 16, no, actually ginagawa na namin ito sa mga taga Batangas. Iba yung favor na to. And I challenge every one of you na nandito, no, na talagang gawin po natin to. Amen po ba? Amen. So I pray na bless po tayo ngayong maga, and God bless po mga kapatid. Shalom. Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance over you and give His peace. Shalom and God bless. To the land that I will show you, I will make you into a great nation. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. To the land that He will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and He'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed.